Nagulat naman si Charmaine dahil sa ginawa sa kanya ni Mirasol, kaya galit na galit itong pinagmumura na naman si Mirasol. Walang hiya kung mga agaw ka! Papatayin kita! Sigaw nito at muling sinugod si Mirasol. Mabilis naman na hinawakan ni Reggie si Charmaine upang hindi na nito masaktan pa si Mirasol. Bitiwan mo ako dahil hindi pa ako tapos sa babaeng mga agaw na yan! Galit na sigaw niya kay Reggie. Wala akong inaagaw sa'yo dahil akong minahal na Reggie at hindi ikaw. Umalis ka na dito at baka manghiram ka pa ng mukha sa aso. Galit na banta ni Mira sa babae. Ngunit hindi pa rin nakinig si Charmaine at muli na naman itong sumugod kay Mirasol. Sa galit na Reggie ay mabilis niyang hinila si Charmaine dahilan upang masubsob ito sa matigas na dibdib ni Reggie. Ngunit bigla din siyang itinulak na Reggie kaya napaupo ito sa malamig na semento. Mabilis na hinila ni Reggie si Mirasol at pumasok na sila sa loob ng kanilang gate. Saka inilak ito at tuloy-tuloy na umakyat sa kanilang bahay. Naiwan na umiiyak sa labas si Charmaine habang malakas na sumisigaw sa labas. Pinapaalis na rin siya ng mga guard na nagbabantay sa paligid dahil naiingayan na ang mga ito sa kanya. Ma'am, umalis na kayo dito. Nakakaabala na kayo sa mga tao. Gabi na't nagpapahinga na ang mga karamihan sa mga guest ng hotel. Masyado ka na pong nakakabulahaw. Pagsaway ng isang guard kay Charmaine. Ito ang guard ng katabing hotel ng restaurant ni Reggie. Pagkapasok ni Mirasol at Reggie sa kanilang bahay ay agad na pinaupo ni Reggie ang asawa niya sa sofa. Saka tinignan ng anik dito kung namula sa pagkakahila kanina ni Charmaine. Okay lang ako, hindi naman gaanong masakit. Wika ni Mirasol sa asawa. Kahit na nasaktan siya ni Charmaine ay kinikilig pa rin siya dahil ipinagtanggol siya ni Reggie. Mabilis naman na nakatulog sina Mirasol at Reggie dahil sa pagod nila sa maghapon. Kinabukasan ay maaga na namang gumising si Mirasol upang pumasok sa university. Hinatid ulit siya ni Reggie sa pagpasok at sinundo din ng hapon na. Ilang araw pa ang lumipas at nakuha na rin nila ang copy ng kanilang marriage contract. Tuwang-tuwa ang bago mag-asawa dahil tuluyan ng naging legal ang kanilang kasal na dalawa. Masaya silang naghahapunan nang biglang dumating ang mga magulang ni Reggie. Agad siyang sinampal ng kanyang ina dahil sa galit nito kay Reggie. Bakit mo nagawa sa amin ito ng daddy mo, Reggie? Bakit basta ka nalang nagpakasal sa isang babaeng kailan mo lang nakilala? Alam mong nakahanda na ang lahat para sa kasal niyo ni Charmaine. Pero ano itong ginawa mo? Sinira mo lahat ng mga plano namin ng daddy mo. Panunumbat sa kanya ng kanyang mommy. Galit na galit ito at bakas din sa mukha nito ang matinding pagkabigo. Si Mirasol ang mahal ko, mommy. At siya lang ang gusto kong makasama sa buhay. Hindi ang Charmaine na iyon na napakasinungalin. Sagot ni Reggie sa nagtitimping boses. Total naman ay mas pinili mong makasal sa iba, Reggie. Kaya ngayon ay magtiis ka sa mahirap na buhay. Wala ka nang maaasahan pa sa amin ng mommy mo. Dahil lahat ng credit cards mo ay babawiin ko na. Kasama ng kondo at kotse mo ay mawawala na sa'yo. At kahit kailan ay hindi ka na makakatuntong sa kahit saan na pag-aari ko. Magmula din ngayon ay wala na kaming anak. Galit na wika ng ama ni Reggie. Minsan lang itong magsalita ngunit mabigat ang mga salitang binibitawan nito. Okay lang, Dad. Kung ang kapalit naman na lahat ng iyon ay ang kalayaan ko mula sa inyo. Wala na kayong ginawa kundi ang manduhan ako. Lahat ng gagawin ko, lahat batay sa gusto nyo. Pero ngayon malaya na ako. Magagawa ko na lahat ng gusto kong gawin noon pa man. Makakaalis na kayo dito sa pag-aari ko. Dahil wala kayong naiambag sa restaurant na ito kahit 5. Pinagpaguran ko ang lahat ng ipinuhunan ko dito. Kaya wala din kayong karapatan na pumasok dito. Pabalang, nasagot ni Reggie sa kanyang mga magulang. Kahit anong pigil ni Mirasol sa kanya, tuloy-tuloy pa rin itong nagbitaw ng maanghang na salita laban sa kanyang mga magulang. Agad namang tumalikod ang magulang ni Reggie at mabilis na umalis sa restaurant ng kanilang anak. Hayaan mo na ang parents mo, love. Galit lang sila ngayon kasi sinuway mo sila. Pero darating din ang araw na mauunawaan ka rin nila. Magkakaayos din kayong tatlo. Wika ni Mirasol habang yakap ang kanyang asawa. Kinabukasan ay nagtaksi na lang si Mirasol papasok sa university dahil kinuha na ng parents ni Reggie ang kotse nito. Nangako naman si Reggie na bibili agad siya ng kapalit ng kotse niya para may panghatid sundo siya kay Mirasol.
Masayang masaya sina Helen at Eric dahil agad na na-approve ang application ni Helen para mag-aral sa France. May sasabay na kita sa pagbabalik ko sa France, babe. Magkakasama na tayo doon. Masayang wika ni Eric habang hawak nito ang mga papeles ni Helen. Oo, babe. Kailangan magpaalam muna tayo kay Mirasol. Baka magtampo yun sa atin kapag hindi natin siya pinuntahan. Wika naman ni Helen. Bigla kasi niyang naalala ang kanyang matalik na kaibigan. Maaga pa naman, puntahan muna natin siya sa university. Huwag mo nang tawagin. I-surprise na lang natin siya. Sagot naman ni Eric sa kasintahan. Masayang naglakad ang dalawa at nagtungo sila sa kanilang kotse. Excited din silang makita si Mirasol. Simula kasi nang umalis si Mirasol at sumama kay Reggie ay hindi na nila ito nakita. Mahigit 1 linggo na rin ang nakakaraan. Maagang natapos ang klase ni Mirasol, kaya maaga din siya lumabas ng university. Nalungkot pa si Mirasol dahil wala si Reggie na naghihintay sa kanya sa labas ng university. Naisip ni Mirasol na mag-jeep na lang siyang pabalik ng restaurant upang makatipid. Mahal din kasi ang bayad sa taxi, kaya kung mag-jeep siya ay malaki ang matitipid niya. Naglakad siyang palabas ng kanto at doon siya mag-aabang ng jeep, pauwi sa bahay nila ni Reggie. Habang naglalakad siya ay tinitingnan din niya ang mga nadaraanan niyang nagtitinda sa bangketa. Kahit hindi siya bibili ay gusto lang niyang makita ang mga paninda ng mga ito. Nang magsawa na siya sa kakatingin ay minabuti niyang ipagpatuloy na lang ang paglalakad upang makasakay na siya kaagad at makauwi sa bahay. Ngunit nagulat si Mirasol sa mabilis na kotseng papalapit sa kanya at mahahagip siya ng kotseng ito. Maring ipinikit ni Mirasol ang kanyang mga mata at itinaas din niya ang kanyang 2 kamay na animoy mapipigilan nito ang rumaragasang sasakyan. Naramdaman na lang ni Mirasol ang pagtama ng kanyang katawan sa matigas na bagay at ramdam din niya ang pag-angat ng kanyang katawan sa ere, saka muling bumagsak sa lupa. Nagsigawan naman ang mga taong nakakita sa buong pangyayari. Agad din nilang pinuntahan si Mirasol nang tumilapon nito sa kotseng bumangga dito. Nakahandusay sa kalsada ang babaeng duguan ang muka. Napakadami din itong gasgas sa katawan at baka may bali rin ito sa kamay dahil ibang itsura ng isang kamay nito. Hanggang sa isang magarang sasakyan na biglang tumigil sa tapat ng mga nagkukumpulan at bumaba ang sakay nito. Agad ding hinawi ang mga taong o syusero upang makadaan ang taong iyon at makita ang dahilan ng pagkukumpulan ng mga tao sa lugar. Napamura ang taong may-ari ng kotse nang makita nito ang nangyari sa babaeng nakabulagta sa semento. Mabilis niya itong binuhat at isinakay sa kanyang kotse at mabilis na nilisan ang lugar. Naiwan ang cellphone ng babae. Sigaw na isang alay habang itinuturo ang cellphone sa gilid ng daan. Agad naman na kinuha ng isang babae ang cellphone at binuksan nito. Walang passcode ang cellphone kaya madali nilang nahanap ang kaanak ng babae. Ito siguro ang asawa ng babae kasi ito lagi ang kausap niya sa text at lagi din silang nagtatawagan. Wika ng babaeng kumuha sa cellphone. Tawagan mo na, dali! Sabi naman ng isa pang babae. Kaya agad nilang tinawagan ang naka-phone book na "My love" sa cellphone. Abala si Reggie sa kanyang restaurant na mag-ring ang kanyang cellphone. Pagtingin niya ay si Mirasol ang tumatawag sa kanya. "My love is calling." Kaya agad na sinagot ni Reggie ang tawag. "Hello love, pauwi ka na ba?" Malambing na pagsagot ni Reggie sa tawag ng kanyang asawa. Hello sir? Kano-ano po ninyo ang babaeng may-ari ng cellphone na ito?" Agad na tanong ng babae sa kanya. Biglang kinabahan si Reggie dahil ibang tao na ang may hawak sa cellphone ng kanyang asawa. "Asawa ko ang may-ari ng number na ito. Bakit nasa yung cellphone ng asawa ko?" Naguguluhang tanong ni Reggie sa kausap. Parang tinatahip na rin ang kanyang dibdib sa lakas ng kaba nito. "Sir, na-aksidente po ang asawa mo at may nagdala na po sa kanya sa ospital pero naiwan pala itong cellphone niya dito." Sagot ng babae kay Reggie. Natatarantang tumayo si Reggie mula sa kanyang upuan. Halos matumba din siya sa sobrang pag-aalala sa kanyang asawa.
Mabilis siyang lumabas at pumara ng taxi. Saka pinuntahan ng taong may hawak ng cellphone ni Mirasol. Halos manlumo si Reggie nang makita ang mga dugo ng asawa sa gilid ng kalsada. Para din siyang mababaliw dahil walang makapagsabi sa kanya kung saang ospital dinala si Mirasol. Kaya agad naman siyang sumakay ng taxi upang hanapin ang kanyang asawa. Balak niyang puntahan ang lahat ng hospital na malapit upang makita niya ang kanyang asawa. Agad din tinawagan na Reggie si Henry upang ipaalam ang nangyari kay Mirasol. Kailangan din niya ang kanyang kaibigan ngayon upang samahan siyang maghanap sa kanyang asawa. Sana lang ay nasa maayos na kalagayan si Mirasol at ligtas ito. Hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kung may mangyaring masama kay Mirasol. Hindi rin niya mapigilan ang kanyang mga luha at patuloy ito sa pagbagsak. Mabilis na pinatakbo ni Henry ang kanyang sasakyan upang puntahan si Reggie sa hospital na sinabi nito. Kinakabahan din siya sa kanyang nalaman at naaawa din siya sa kanyang kaibigan. Nadatnan niya si Reggie na nakatayo sa harapan ng isang hospital habang hindi mapakali. Agad naman na sumakay si Reggie sa kotse ni Henry nang tumigil ito sa harapan niya at nasa mukha din niya ang pagkabalisa. Anong balita kay Mirasol? Agad na tanong ni Henry sa kaibigan. Nag-aalala din siya kay Mirasol at gusto niyang malaman kung ano ang lagay nito. Walang record ang hospital na ito kay Mirasol, dude. Sa kabila tayo pumunta. Baka sakaling doon siya dinala ng tumulong sa kanya. Sagot ni Reggie sa kaibigan. Puno pa rin ng takot ang kanyang puso at hindi malaman ang kanyang gagawin. Ano ba kasi nangyari? Paano siya nabangga? Naguguluhang tanong ni Henry sa kaibigan habang nagmamaneho. Hindi ko rin alam. Ang sabi lang sa akin ang nakakita sa pangyayari ay naglalakad si Mirasol papunta sa sakayan ng jeep na bigla na lang siyang nasagasaan ng isang kotse. Sagot niya sa kaibigan. Malalaman natin ang totoo kapag nakita ng CCTV footage sa paligid ng campus. Wika ni Reggie. Nahilot na rin niya ang kanyang ulo dahil bigla na lang itong sumakit. Agad naman na nakarating si Reggie at Henry sa hospital. Nandito na tayo. Tara na sa loob. Wika ni Henry nang maiparada nito ang kanyang kotse. Mabilis silang bumaba at pumasok sa isang hospital. Agad na tinanong ni Reggie kung mayroong dinala doon na isang estudyante na nabangga. Ngunit wala naman daw silang na-admit na pasyenteng nabangga. Nalulumong lumabas sina Reggie at Henry sa hospital at muling sumakay ng kotse. Huwag kang mabahala, dude. Susubukan natin sa iba pang ospital. Wika ni Henry sa kaibigan, saka pinatakbo ang kanyang sasakyan. Awang-awa si Henry sa kanyang kaibigan para itong mababaliw sa pag-aalala sa asawa nitong naaksidente. Ngunit hindi nila mahanap kung saang ospital ito naroroon. Mag-uumaga na ay nasa lansangan pa rin ang magkaibigan at patuloy na hinahanap si Mirasol. Minabuti na rin nilang umuwi at bukas na lang nila ipagpapatuloy ang kanilang paghahanap. Umuwi si Reggie sa kanyang bahay na bagsak ang balikat. Agad siya nagsali ng alak sa kanyang baso at inisang lagok ito. Dahil sa pagod at pag-aalala ay agad nang nakatulog si Reggie. Hindi na rin ito nagbihis pa at sa sopa na rin siya nakatulog. Tanghali na nagising si Reggie. Agad itong naligo at nagbihis upang simulan na naman ang kanyang paghahanap. Mabuti na lang at ipinaharam ni Henry ang kotse nito. Kaya may gagamitin siya sa paghahanap kay Mirasol. Nagpunta muna siya sa pulis upang i-report ang pangyayari. Kung saan-saan na nakarating si Reggie sa paghahanap kay Mirasol ngunit hindi niya ito natagpuan. Para na rin siyang mababaliw sa kakaisip kung nasaan na ito at kung maayos pa ito. Hanggang sa umabot na ng 3 araw ay wala pa rin siyang naging balita. Hindi rin nahagip ng CCTV ang nangyaring pagkabangga ni Mirasol, kaya hindi matukoy ng mga pulis kung sino ang may kagagawa ng pagbangga sa kanyang asawa. Dahil sa labis na lungkot at pag-aalala, ang alak ang naging kasakasama ni Reggie. Hanggang sa maisipan niyang puntahan ang kanyang mga magulang upang tanungin kung meron silang kinalaman sa pagkawala ni Mirasol. Sir Reggie, kayo pala, pasok po kayo. Tuwang-tuwa si Alana nang makita niya si Reggie na dumating sa mansyon. Madalang kasi itong umuwi sa sarili nilang tahanan, kaya halos hindi na nila ito nakikita. Nasaan si na Mom at Daddy?
Pagalit na tanong ni Reggie sa katulong. Nagulat din ito dahil sa boses ni Reggie. Nasa loob, sir. Pumasok na lang kayo at sabayan na ninyo silang magkapunan. Sagot ni Elena. Medyo kinabahan din ito dahil sa tono ng pananalita ni Reggie. Tuloy-tuloy na pumasok si Reggie sa loob ng mansyon ng kanyang mga magulang. Diretso din siya naglakad patungo sa dining area. Naabutan niya ang kanyang mga magulang na tahimik na kumakain ng kanilang hapunan. Kayo ba ang may kagagawa ng nangyaring aksidente at pagkawala ng asawa ko? Pasigaw na tanong ni Reggie sa mga magulang niya. Nagulat naman ang dalawang kumakain at agad na bumaling sa taong sumigaw. Walang iba kung hindi ang kanila nag-iisang anak na matigas ang ulo. Anong ginagawa mo dito sa pamamahay ko, Reggie? Galit din na tanong ng kanyang ama sa kanya. Ilabas niyo ang asawa ko. Alam kong kayo may kagagawa na lahat. Dahil ayaw niyang mag-asawa ako sa iba. At ang gusto niyo ay ipakasal sa akin ang babaeng sinungaling na iyon. Galit na pinagbintangan ni Reggie ang kanyang mga magulang sa pagkawala ni Mirasol. Hindi naman makapaniwala ang kanyang mga magulang sa mga lumalabas sa bibig ng kanilang nag-iisang anak. Lasing din ito at mahaba na rin ang balbas at hindi man lang nag-abalang mag-ahit. Pati ang buhok nito ay magulo dahil sa lagi nitong sinasabunutan ng kanyang buhok. Ano bang pinagsasasabi mo? Bakit mo sa amin hahanapin ang asawa mong hampas lupa? Galit din na tanong sa kanya ng kanyang ina. Tumayo na rin ito upang harapin ang anak nito. Dahil kayo lang ang pwedeng gumawa nun sa kanya. Dahil dati pa ayaw niyo sa kanya kaya gumawa kayo ng paraan upang paghiwalayin kami. Sigaw ni Reggie habang may luhang umaagos sa kanyang mga mata. Naglabasa naman ang mga katulong nila sa mansyon kasama na si Joy. Narinig nila ang malakas na pagtatalo ng mag-anak kaya mabilis silang lumabas at tiningnan ang mga ito. Hindi malaman ni Joy kung bakit bigla siyang kinabahan sa mga nangyayari. Agad niyang nilapitan si Reggie at sinubukan na pakalmahin ang kanyang alaga. Reggie, bakit mo ba inaaway ang mom at daddy mo? Naku naman na bata ka, ano bang nangyayari sa'yo at ganyan ang ayos mo? Tanong ni Joy sa kanyang alaga. Alam ni Joy kung ano ugali ni Reggie dahil siya ang nagpalaki dito. Itinuring na rin niyang anak si Reggie at mahal na mahal niya ito. Yaya, hindi ba tumatawag sa'yo si Mirasol? Nasabi ba niya sa'yo, Ya, kung nasan siya? Malumanay na tanong ni Reggie sa babaeng itinuring niyang ina. Ang babaeng nag-alaga sa kanya at nagpadama ng tunay na pagmamahal na kailanman ay hindi niya naramdaman sa kanyang tunay na ina. Hindi naman siya tumawag sa akin, anak. Bakit mo ba hinahanap ang pamangkin ko? Nagtatakang tanong ni Joy kay Reggie. Pamangkin mo ang hampas lupang babae na yun? Nalalaki ang mga matang tanong ni Amanda kay Joy. Hindi din ito makapaniwalang may ugnayan sa Joy sa asawa ni Reggie. Huwag na huwag mong tatawaging hampas lupa ang asawa ko. Dumagundong ang lakas ng boses ni Reggie sa buong kabahayan dahil sa galit niya sa kanyang ina. Teka muna, Reggie. Ano bang pinagsasabi mo? Bakit mo sinasabing asawa mo sa Mirasol? Naguguluhan na rin na tanong ni Joy sa kanyang alaga. Walang hiya ka. Lumayas ka dito sa pamamahay ko. Yan ba ang itinuro sa'yo na magaling na babaeng iyon? Dahil sa babaeng iyon, sinisiguan mo na kami ng mami mo. Hindi mo na kami ginagaalang. Galit na rin ang ama niya dahil sa malakas na pagsigaw ni Reggie sa kanyang ina. Igalang? Paano ko kayo igagalang kung hindi rin naman kayo marunong gumalang? Iginalang niyo ba ang desisyon ko? Hindi, di ba? Dahil ang desisyon niyo lang. Yan lang ang mahalaga sa inyo. Pati buhay ko gusto niyong kontrolin at gawing kasangkapan para sa pag-unlad ng mga negosyo niyo. Anak niyo ako. Bakit ako? Bakit ang lupit niyo sa akin? Kinuha na ninyo lahat ng ibinigay niyo sa akin. Pati ba naman ang asawa ko? Ilalayo niyo din sa akin. Napakasama niyo. Wala kayong pakialam sa nararamdaman ko. Puro mga pansarili niyo lang iniisip niyo. Ilabas niyo ang asawa ko. Ilabas niyo si Mira. Malakas at pasigaw na pagkakasabi ni Reggie habang umiiyak ito. Bakit mo ba sinasabing asawa mo si Mirasol, ha? Reggie? Naguguluhan na tanong ni Joy sa kanyang alaga. Hindi na rin napigilan ni Joy ang kanyang luha at tuluyan ng bumagsak ito.
Samahan pa ng malakas na kabog ng kanyang dibdib dahil sa pag-aalala kay Mirasol. Hindi niya man alam ang tunay na nangyayari pero malakas ang kutob niyang nasa panganib si Mirasol sa mga oras na ito. Umalis ka na dito sa pamamahay ko, Reggie. Dahil kinalimutan na namin na may anak kami. Isa ka na lang stranghero ngayon sa paningin namin. Hindi na tayo pamilya. Guard! Wika ng kanyang ama at tinawag ang gwardya. Sir! Agad naman na lumapit ang gwardya sa kanila. Guard, ilabas ang lalaking yan at huwag na huwag mo nang papapasukin dito sa loob ng pamamahay ko. Mawawala ng trabaho ang sinumang sumuway sa kagustuhan ko. Mariing utos ng ama ni Reggie sa guard at nagmamadaling tumalikod at pumasok sa kanyang library. Agad namang kumilos ang guard at hinawakan si Reggie sa braso. Pasensya na, Sir Reggie. Kailangan sundin ko ang daddy niyo. Ayoko mawala ng trabaho, sir. May pagmamakaawa sa boses ng guard nang hilahin nito si Reggie. Bago tuluyang magpatangay si Reggie ay muli na naman niyang sininghalan ng kanyang ina. Oras na malaman kong kayo ang may kagagawa ng pagkabangga ni Mirasol at pagkawala. Hindi ko kayo mapapatawad. Kahit ano rin ang gawin niyo, hindi pa rin ako susunod sa mga gusto niyo. Mariing wika ni Reggie sa kanyang ina. Dinuro din niya ito at talagang nasa mukha niya ang pagkasuklam. Tayo na, sir. Kailangan niyo nang lumabas. Wika ng guard at inila na nito si Reggie palabas ng mansyon. Ma'am Amanda, mawalang galang na. Pero ano bang nangyayari at bakit hinahanap ni Reggie ang pamangkin ko? Naguguluhang tanong ni Joy sa kanyang amo. Hindi ko akalain na pamangkin mo pala ang babaeng pinakasalan ni Reggie, Joy. Isang ambisyosang pamangkin mo at gusto makasawsaw sa yaman ng aming pamilya. Kaya siguro pumayag na magpakasal kay Reggie para guminhawa din ang buhay. Pero maling-mali ang naging desisyon ng pamangkin mo, Joy. Dahil ngayon, itinakwil na namin si Reggie at wala na siyang makukuha pa. Mabuti nga sa kanya kung totoong nawawala ang pamangkin mong ambisyosa. Karma niya yun dahil sa kanyang pagka-ambisyosa. Mahabang litanya ni Amanda. Simula pa lang ay alam na ni Joy kung paano ito kasama na magsalita sa mga mahihirap. Natiis lang ni Joy ang paglilingkod sa kanila ng napakahabang panahon dahil kay Reggie. Dahil napamahal na sa kanya si Reggie at ayaw niyang iwanan ito. Hindi mo compare ang pamangkin ko, ma'am. At lalong hindi na nahahanga din ang kayamanan niyo. Dahil mabuting bata ang pamangkin ko. At sanay na mabuhay sa hirap. Hindi rin yun maluho. Kaya huwag niyo siyang pagsalitaan ng masama dahil hindi niyo kilalang pamangkin ko. Kukunin ko na rin ang huling sahod ko sa inyo. At aalis na ako dito. Hindi ko na kayang maglingkod pa dito. Hindi ko kayang maglingkod sa mga taong mata pobre at napakasama ng trato sa aking pamangkin. Aalis na ako. Pagkasabi noon ni Joy ay agad na itong tumalikod at nagtungo sa kanyang kwarto at iniligpit ang kanyang mga gamit. Bitbit ni Joy ang kanyang maleta na lumabas na mansyon ng mga Altamirano. Maglalakad na sana si Joy nang biglang may tumawag sa kanya. Yaya, saan ka pupunta? Malakas na pagtawag sa kanya ni Reggie. Hindi pa pala ito nakaalis at nanatili lang sa loob ng kotse nito. Hindi rin kilala ni Joy ang kotse dahil hindi na ito ang kotseng laging gamit ni Reggie. Ibinabadi ni Joy ang mga dala niya upang kausapan si Reggie. Reggie, anak, sabihin mo sa akin, paano mo naging asawa si Mirasol? Naguguluhang tanong ni Joy kay Reggie. Sorry, kung hindi namin ipinaalam sa inyo ang ginawa namin pagpapakasal ni Mirasol. Biglaan kasi, kaya hindi na namin nasabi sa'yo. Mahal na mahal ko si Mirasol, at wala kong pinagsisisihan na pinakasalan ko siya. Pagtatapat ni Reggie sa kanyang yaya, may ngiti na rin sa kanyang labi habang kausap ang kanyang pangalawang ina habang tumutulo ang luha. Pero bakit naman kasi biglaan? Alam mo, napakabata pa ng pamangkin ko't nag-aaral pa. Tanong muli ni Joy. Hindi niya talaga maunawaan kung bakit sila biglaan na nagpakasal. Bakit basta na lang din pumayag si Mirasol na makasal siya kay Reggie ng napakaaga? Sorry talaga, Nagpakasal po kami ni Mirasol upang hindi matuloy ang balak nila mommy na ipakasal ako kay Charmaine. Mahal ko po si Mirasol at siya lang ang gusto kong pakasalan at maging asawa. Kaya ako po siya pinakausapan na magpakasal na kami kaagad. Paliwanag ni Reggie sa tiyahin ni Mirasol.
Nahiya din siya dito dahil sa mga padalos-dalos niyang desisyon. Nadamay na si Mirasol sa magulo nitong buhay. Ngayon nga inawawala din ang kanyang asawa at hindi niya alam kung nasaan ito. Sabi mo na aksidente si Mirasol at nawawala. Paano nangyari lahat ng ito, Reggie? Nasaan ang pamangkin ko? Umiiyak na tanong ni Joy kay Reggie. Para siyang malulumos sa mga nalaman niya. Nalalambot din ang kanyang tuhod dahil sa sobrang pag-aalala. Yaya! Yaya, ano nangyayari sa'yo? Ya! Natatarantang sinalo ni Reggie ang kanyang yaya dahil bigla na lang itong nanghina. Agad din niya isinakay ito sa loob ng kotse, saka binuhat ang mga gamit nito at ipinasok din sa loob. Agad na dinala ni Reggie si Joy sa ospital upang patingnan ito sa doktor. Namumutla din kasi ang babae at pinagpapawisan ng malamig. Tumaas ang dugo ni Joy dahil sa mga pangyayari. Binigyan naman siya ng gamot ng mga doktor at pinauwi kaagad. Dinala siya ni Reggie sa bahay nila ni Mirasol na nasa second floor ng kanyang restaurant. Dalawa din ang kwarto sa bahay niya, kaya ibinigay niya ang isa sa kanyang yaya. Pinagpahinga ni Reggie ang babae at saka siya bumaba sa kanyang restaurant upang tingnan kung maayos ito. Kahit busy si Reggie sa paghahanap kay Mirasol ay hindi naman niya napapabayaan ang kanyang negosyo. Makalipas ang 1 linggo na pamamahinga ni Joy ay nagpaalam ito kay Reggie na uuwi na lang ito sa kanilang probinsya. Magbabaka sakali din siya na baka umuwi na doon si Mirasol, kaya hindi nila ito matagpuan sa Maynila. Ihahatid kita, Yaya. Gusto ko rin malaman kung nandoon nga si Mirasol. Gusto ko rin po na makausap ang nanay niya. Wika ni Reggie. Sumang-ayon naman si Joy at agad silang nagbiyahe patungong probinsya. Tanghali na nakarating si Reggie sa lugar nila Mirasol. Malubak din ang daan na papasok sa baryo kung saan nakatira si Mirasol noon. Pagdating nila sa bahay nila Mirasol ay sarado ito. Sinubukan pa ni Joy na buksan ang pinto ngunit nakalak ito. Wala din nagbubukas kahit kinakatok nila ang pinto ng napakalakas. Pauwi naman ang kapitbahay nila Mirasol at kasama din na nagtitinda sa palengke. Napansin nitong may magarang sasakyan nakaparada sa tapat ng bahay ng kanyang kumare na si Jane, ang nanay ni Mirasol. Kaya pinaranan niya ang tricycle ng kanyang sinasakyan at bumaba siya sa tapat ng bahay ni Jane. Magandang araw po. Sino po kayo at bakit kayo nandyan sa harap ng bahay ni Maring Jane? Wika ng babae sa 2 tao na patuloy na kinakatok ang pinto ng bahay. Agad naman na lumingon si Joy sa nagsalita. Ay, Marlene, ako ito, ang ate Joy mo. Alam mo ba kung nasaan ang kapatid ko at ang anak niya na si Mirasol? Biglang nagliwanag ang muka ni Joy nang makita si Marlene na kapitbahay nila. Ate Joy, naku ate, pasensya ka natin di kita nakilala. Kumusta na? Naku, ang ganda mo pa rin ate kahit may edad ka na. Tuwang-tuwa na pagbati ni Marlene kay Joy. Eto, wala pa ring asawa. Sagot naman ni Joy sa babae. Tumawa naman ang babae sa kanyang sinabi. Hindi ito naniniwalang walang asawa si Joy dahil maganda ito. Naku ate, sa ganda mong iyan, wala ka pang asawa? Pero ang gwapo ng anak mo ah. Natutuwang wika ni Marlene na ang tinutukoy nitong anak ni Joy ay si Reggie. Alaga ko ito. Kasama ko, anak ng amo ko sa Maynila. Maagap naman na sagot ni Joy. Ah, akala ko anak mo. Ay ate, bago ko makalimutan, ibinilin pala sa akin ni Jane ang bahay niyo. Sa akin niya iniwan ng susi at ipinabibigay sa iyo kapag umuwi ka na dito sa atin. Sandali ate at kukunin ko ang susi ng bahay niyo. Iniwanan ko kasi sa bahay. Kasama ding inihabilan ang pwesto niya sa palengke. Sayang nga ang pwesto kasi napakaraming suki ni Jane ng isda at lagi siyang hinahanap ng kanyang mga suki sa palengke. Pagdadaldal ni Marlene kay Joy. Sandali. Nasaan ba ang kapatid ko? Nagtatakang tanong ni Joy sa babae. Mayroong sumundo sa kanya noong nakaraang linggo ate. 2 magagarang sasakyan ang dumating dito at sinundo siya. Mukhang ang balisa noon si Jane at mukhang napakalaki ng problema. Pero wala naman siya sinabi sa akin. Basta iniwanan lang niya ang susi ng bahay niyo at ibinili na ibigay sa iyo kapag umuwi ka dito. Mahabang sagot ni Marlene saka mabilis na naglakad pa uwi upang kunin ang susi ng bahay ni na Joy.
Nagtataka naman si Joy na sinundan ng tingin si Marlene. Hindi rin niya maisip kung sino ang pwedeng sumundo sa kapatid niya na may magarang sasakyan. Yaya, hindi kaya si Mirasol ang pinunta ng kapatid niyo? Wala sa sariling tanong na Reggie sa kanyang yaya. Sana nga, Reggie. Sana nga. Sagot ni Joy at saka napabuntong hininga. Hindi muna umuwi si Reggie sa Maynila. Gusto muna niya mag-isip at makapagpahinga kahit sandali. Sa kwarto ni Mirasol siya natutulog. Lagi din niyang minamasdan ang mga larawan ni Mirasol na nakadisplay sa wall ng kwarto ng dalaga. Kahit simple lang ang ayos ng kwarto ay maganda naman itong tingnan. Puro pink ang kulay ng mga gamit ni Mirasol. Pati bedsheet at unan hanggang sa kumot at kortina ay kulay pink ito. May nakita din si Reggie ng mga sketch ni Mirasol. Magaganda ang mga ito at kakaiba din ang mga design. May ilang handmade bag din siyang nakita at katulad ito ng bag na napulot niya noon at pinakatatago-tago niya ito sa kanyang opisina. Napangiti pa si Reggie na maalala niya ang unang araw na nakita niya si Mirasol. Naglalakad dito sa dalampasigan at may bitbit na plastic na may lamang seashells. Naalala din niya kung paano siya sipain ni Mirasol sa kanyang gitna nang hilahin niya ito sa tubig. Nasaan ka na, love? Bulalas na Reggie habang nag-uunahan sa paglandas ang kanyang luha sa kanyang mukha. Lumabas din si Reggie at naglakad-lakad hanggang sa makarating siya sa dalampasigan. Malapit lang ang dagat sa bahay nila Mirasol. Nasa bandang likod nila ito kaya madali sa kanyang pumunta sa resort noon upang magtinda ng mga bag at display items na gawa mismo ng dalaga. Matagal na umupo si Reggie sa tabing dagat. Nakatingin lang siya sa dagat habang hawak-hawak ang isang larawan ni Mirasol. Hindi rin malaman na Reggie kung saan pa niya hahanapin ang kanyang asawa. Mira! Mine! Malakas na sigaw na Reggie habang sinusuntok ang hangin. Tila isang baliw na nakikipag-away sa hangin dahil sa ginagawa nitong pagpapakawala ng malalakas na suntok at sipa. Nagtatalsikan din ang buhangin na sinisipa niya. Nang mapagod siya sa kanyang ginagawa ay paluhod siyang humaguluhol ng iyak at tinatawag si Mira. Siya si Reggie Altamirano, ang anak ng multi-billionaire. Ang kilalang playboy noon at walang seneryosong babae, ngunit ngayon ay umiiyak at nasasaktan dahil sa isang babae na bumihag sa kanyang puso. Ang babaeng dahilan ng kanyang pagbabago at kasama sa lahat ng kanyang pangarap. Ngunit nasaan ang babaeng labis-labis na minamahal ni Reggie? Nasaan ang kanyang asawa? Pagbalik ni Reggie sa bahay nila Mirasol ay kinausap naman niya ang kanyang yaya Joy dahil may naisip siyang magandang negosyo sa lugar at gusto niya itong simulan kaagad. Kaya gusto ko po magpatayo ng negosyo dito sa lugar niyo. Magpapatayo ako dito ng pagawaan ng mga handmade bags and souvenir items na gawa sa mga seashells. Para mga gawa ni Mirasol noon na itinitinda niya sa turista dito sa lugar niyo. Paalam ni Reggie kay Joy. Magandang idea iyan, anak, pero anong klaseng bag ang ipagagawa mo? Tanong ni Joy dahil hindi niya maisip kung anong klaseng bag ito. Agad naman na tumayo si Reggie at kinuha ang mga bag at souvenir na ginawa noon ni Mirasol. Ipinakita niya ang mga ito kay Joy. Ang gaganda naman ng mga ito. Saan mo ba ito nakuha? Wika ni Joy habang pinagmamasta ng mga bag at pang-display na nasa harapan niya. Mga gawa iyan ni Mirasol. Ito ang mga itinitinda niya noon sa resort na malapit dito. Gusto kong gawin itong negosyo para kay Mirasol. Gusto kong iregalo ito sa kanya pagbalik niya. Wika na Reggie, kahit hindi niya alam kung may Mirasol pa bang babalik, pero gusto pa rin niyang paghandaan ang pagbabalik nito. Kung kailan ay hindi niya alam, dahil naglaho na lang bigla ang kanyang asawa na parang bula. Pakalipas ang 3 araw na pananatili ni Reggie sa bahay nila, Mirasol, ay napagpasyahan niyang muling bumalik sa Maynila. Kailangang matutukan niya ang kanyang negosyo dahil ito na lamang ang natitira sa kanya. Nawala na ang lahat sa kanya, pati ang kanyang asawa, kaya hindi niya hayaang mawala din ang kanyang negosyo na naipatayo niya at galing sa sarili niyang pagsisikap.
Muli din niyang pinuntahan si Henry sa bar na pag-aari nilang magkakaibigan dahil may gusto siyang malaman mula sa kanyang kaibigan. Dude, kamusta na? May balita na ba kay Mirasol? Bungad sa kanya ni Henry. Tumayo din ito mula sa kanyang upuan.